guys, look at this. Meron akong ginger na binili nung nag-ubos si husband. Bumili kami ng ginger. Tapos, binalot ko sa tissue yung kalahati. Isang buo yung binili namin. So, yung kalahati, binalot ko sa tissue. Tapos, kanina nung nagluto ako, nakita ko, nung gagamitin ko yung ginger, may tumubo na ganito, oh. So, ginawa ko, tinanggal ko yung ano niyan. Yung tubo, ganyan siya, oh. And then, gusto kong itanim dito. Pero, ewan ko kung saan ko tatanim. Kasi ito malago na siya to. Ito yung mga tanim ko sa loob ng bahay, guys, oh. Malalago na sila. Ito, tanim na sa banyan. So, ito, hindi pwede dyan. So, pwede kong tanim lang dito sa malalaking pot. Yan yung mga halaman ko. Yan, guys. Namumulaklak na ulit sila, oh. Sa loob lang ng bahay yan, guys, tinanim ko. Dati na-set up sila ng bintana. Pero dahil malapit sa heater, kaya nilipat ko sila dito sa harapan. So, I'm gonna plant, I think dito ko itatanim. Kasi ito nag-isa lang to. So, dito natin siya itatanim. Ayan. So, pwede ko siya itanim dito. Maganda kasi yung ano ni asawa. Itong ano niya. Lupa ng tag nito. Kasi may fertilizer to. So, di ko siguro siya. Kanya lang siguro siya. Ano? Ganyan siguro. Oo. Yan, okay na. Yan siya. Sana mabuhay siya, guys. Experiment lang ulit ako. Tapos yung isa dito ko lalagay. Itong isa. Yan. Dito ko siya lalagay. Yan. And then, didiligan ko. Yan. Tingnan natin kung mabubuhay silang dalawa. So, ito yung isa. This one. And then, yan. Nilabas ko konti yung ano na, yung sprout na konti na. Kasi meron na siyang konti na sprout. Ayan. So, didiligan lang natin, guys. Sana mabuhay siya. So, yan guys, katatapos ko lang naglinis ako, and then naligo na rin after kong maglinis kasi nagtanggal ako ng mga kortina sa bahay. Kortina lang sa mga bintana tsaka sa pinto. Nagtanggal ako kasi kailangan ko silang labhan. And then ayaw ko munang maglalagay ng kortina kasi parang mas aliwalas pag walang kortina. So, hindi po na ako maglalagay ng kortina. Siguro mga ano na ako maglalagay, mga December na ako maglalagay ng kortina. Pag maglalagay ako ng mga Christmas decor. So, kanina nagtanim ako ng tinanim ko yung garlic ko. Natuwa naman ako kasi sabi ko, mag-experiment na ako kung mabubuhay yung garlic dyan sa paso. So, siningit ko lang yung garlic doon sa tabi ng isa kong plant doon. Kasi malalaki naman yung aking mga paso. Nandyan, malalaki sila. So, tinutupi ko yung mga tinanggal kong mga kortina, guys, para malabhan ko next week. So, next week na siguro ako maglalaba. Kasi wala pa naman kaming mga damit kasi kalalaba ko lang. So, ang magpapadami lang tong kortina. Ayan. So, by the way pala guys, last time, nung nag-upload ako ng video ko about sa pag-aaral ko dito sa yung pag-aaral ko dito sa Sweden. May nagtanong pala dun sa video ko na yun. May nagtanong or nag-comment dun sa video ko na sabi niya, ano daw yung aaralin ko? Sabi niya, ano daw yung aaralin ko? At saka, bakit pa daw ako mag-aaral? Yan, sabi niya, bakit ka pa mag-aaral? Sabi niya, kasi parang ang tanda ko na daw para mag-aral. Ang tanda ko na para mag-aral, and then, bakit hindi na lang daw trabaho ang gagawin ko? Yung parang trabaho yung hahanapin ko. Parang something like that. Or trabaho yung pupuntahan mo. Yan sabi. Bakit daw ako mag-aaral? Ano daw yung aralin ko? Tsaka
ang tanda ko na daw para mag-aral pa. So, kahit ako din naman guys, nagtataka din ako. Nagtataka din ako kasi kahit naman sino, di ba? Sino ba naman ang gustong mag-aral pa? Kung galing ka ng Pilipinas, educated ka galing Pilipinas, nakapagtapos ka ng kolehiyo. Kasi ako guys, teacher ako. Nakapagtapos ako ng teacher. And then, practice ko din yung pinag-aralan ko. Ayan. Practice din yung pinag-aralan ko. And then, bakit pa naman ako mag-aaral sana, di ba? So, sino ba naman ang gusto pang mag-aral kung pwede lang sanang diretso ng magtrabaho para hindi na mag-aaral. Kaya lang guys, dito kasi sa Europe guys, hindi naman lahat pare-parehas yung rules, di ba? Hindi naman lahat pare-parehas yung rules. Hindi kagaya ng pag pumunta ka ng Canada. Pag pumunta ka ng Canada, kahit hindi ka mag-aral ng lengguwahe nila, pwede lang, madali kang makapasok ng trabaho. Pero dito kasi sa Sweden guys, iba dito sa Sweden. Ayan, ewan ko sa ibang ano din, sa ibang part ng Europe din. Kung ganun din, other Schengen country, kung ganun din, ewan ko lang. Kasi ang Sweden lang ang alam ko kasi nandito ako sa Sweden. Ayan, ewan ko kung kailangan mo pang mag-aral bago makaano ng trabaho. Dito kasi guys, meron din naman yung mga company siguro yan. May mga company din naman na, yun nga, mga company na pwede kang pumasok, na hindi na kailangan pa ng, hindi na required yung Swedish language. Kasi ang, ano kasi nila dito, iba yung salita nila dito, hindi naman yung purong English na kagaya ng Amerika, Australia, purong English talaga sila. Dito kasi may sarili silang lengguwahe guys. May sarili silang lengguwahe na kailangan mong pag-aralan yung lengguwahe nila para mas madali kang maka-adapt sa sa society nila, sa culture nila. At saka mas madali kang makahalubilo sa mga mga ibang tao dito. Kasi hindi naman lahat sila nagsasalita ng English. Ayan, kasi either ang mga Swedish magagaling mag-English guys, pero mostly dito yung mga matatanda na hindi marunong mag-English, kunti lang yung alam nilang English, pero yung mga bagong henerasyon na marunong na. Ayan, pero dito mga matatanda hindi marunong mag-English guys. So kailangan pag-aralan yung salita nila para na rin para na rin sa iyo pag lumabas ka. Halimbawa, punta ka sa mga tindahan, sa groceries, or makikipag-usap ka sa trabaho or something. Marunong ko sa lingwahe nila, kaya yun ang reason kung bakit kailangan kong mag-aral guys. Kailangan kong pag-aralan yung mga salita nila para mas madaling mas madaling makahanap ng work. Ayan, pag marunong ka sa lingwahe nila, kasi minsan yun din ang hinahanap nila kung marunong kang mag-Swedish ba. Ayan, kahit meron din yung mga kumpanya na hindi na kailangan ng Swedish na yung marunong kang mag-Swedish, kahit basta marunong ka sa English, okay lang. Pero mas importante talaga guys yung mag-aral ka ng sarili nilang lengguwahe kasi dito kasi sa Sweden guys, mostly yung mga dayuhan, mga foreigner kagaya natin, pag pumunta tayo sa ibang bansa, parang ano na rin tayo, di ba? Foreigner na rin tayo dun sa country nila. So, ganun dito, guys. Pag pumunta ka, manirahan ka dito sa Sweden. Guys, kailangan mo talagang magpag-aralan yung lingwahe nila, which is libre na yun. So, pagkakataon mo na yun para makapag-aral, which is libre. Wala kang babayaran kasi free yun. Free na study ng mga foreigner o mga dayuhan dito sa country nila. Ang tawag nila doon yung SFI, SFE, or SFE or SFI, something like that. So, libre na yun, which is napakalaking, napakalaking benefits na yun kung dayuhan ka kasi may libreng paaral ng gobyerno nila para sa mga dayuhan nila para pag-aralan yung mga salita nila dito, which magagamit mo rin yan in the future. Halimbawa, pag matapos mo yung pag-aaral mo, magagamit mo yan in the future guys pag maghanap ka ng trabaho, mas madali kang makipaghalubilo sa mga katrabaho mo, or let's say, pagtrabaho ka sa mga clinic or sa mga elder care o sa mga bata or something, at least marunong ka sa salita nila, hindi ka mahihirapang makipag-communicate kasi mostly ang ginagamit nila dito, yung sarili nilang salita, yun ang ginagamit nila dito. Kasi na-experience ko yun sa tuwing pumunta ko sa labas na wala yung asawa ko. Halimbawa, punta ko sa mga store, grocery store, or sa mga shopping market. Pag magbabayad ako, kahit alam nilang hindi ka
Swedish, alam nilang foreigner ka, diretso ka nilang kakausapin sa Swedish, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, sa pag alam mong other country, tatanungin mo pa kung you speak English or something like that, diba? And then, magsasalita tayo ng English para maintindihan nila. Pero dito guys, hindi, diretso yan kakausapin kanila sa Swedish kasi parang expected na nila yun na marunong ka talaga sa salita nila. So, yun guys, ang pagkakaiba dito sa Sweden compare sa pag pumunta ka ng Amerika, hindi mo na kailangan mag-ano kasi nga English na talaga sila. Either dito, kahit dito sa Sweden, masabihin natin marunong silang mag-English, pero importante pa rin talaga yung pag-aralan mo yung sarili nilang salita para na rin sa kung gusto mong tumira ng matagal dito sa Sweden, gusto mong makapaghanap ng magandang trabaho, then mag-sacrifice ka, di ba? Kailangan ng sakripisyo para makapag-aral. And then, tiis-tiis lang. And then, kasi, hindi naman many years yung pag-aaral ng salita nila. Parang 6 months lang yata yun. O 6 months lang. Pero at the same time, habang nag-aaral ka ng, nag-aaral ka ng lingwahe nila, pwede kang magtrabaho at the same time. Sasabihin mo lang doon sa company mo or sa work area mo na nag-aaral ka. So, sila yung kung ilang oras o ilang araw yung papasukan mo kasi nga very considerate sila dito kung alam nilang nag-aaral ka, okay lang sa kanila yun guys. So yun ang kagandahan. So pag may mga ganitong opportunity, why not to grab, diba? Libre na yan, napaaral ng gobyerno, wala ka nang babayaran. So go on na, diba? Kasi kung gusto mong magtagal dito or kahit hindi ka naman magtagal, magagamit mo talaga yung pag-aaral mo na yan. So yun lang guys ang sagot ko dun sa nagtanong, sabi niya na bakit daw yung pag-aaralan ko, bakit pa daw mag-aaral ako kasi parang yun nga, ang tanda ko na daw para mag-aral at saka bakit hindi na lang daw trabaho yung at pagin ko. It is like, kung trabaho lang naman ang pag-uusapan guys, talagang sobra-sobra na yung pagtatrabaho ko sa buong buhay ko. Kasi from 25 years ako nag-work sa ibang bansa. Yan, nung 25 years ako nag-start na akong mag-work sa abroad guys. And then umuwi lang ako 1 year. Umuwi lang ako ng 1 year before ako bumalik sa sa ibang bansa ulit. So parang kung many years talaga akong nag-abroad guys. So kung pagtatrabaho, parang sobra-sobra na rin ako sa pagtatrabaho. So gusto ko rin namang magkaroon ng ibang opportunity kasi very big blessings na sa akin yung makapunta dito sa Sweden kasi nandito yung husband ko. And then why not to grab the opportunity na kung may libreng pagpapaaral, so go on na, diba? So yan guys, gusto ko lang sagutin yung nagtanong guys about doon sa video ko last time about sa aking pag-aaral na na-approve na yung aking application. So thanks for watching guys. See you in my next vlog and thank you very much sa lahat ng mga subscriber ko na patuloy na nanonood sa aking video. And then hopefully pag ma-reach ko yung 6,000 subscriber, I'm gonna do some giveaways guys. Mag-giveaways ako. Pasasalamat sa mga laging sumusuporta sa akin. So thank you guys for watching and God bless.